Ang pelikulang ito ay isang malalim na paglalahad ng buhay ni Dr. Jose Rizal sa kanyang sariling pananaw mula sa kanyang kabataan sa Calamba, Laguna hanggang sa kanyang huling mga sandali sa Bagong Bayan. Makikita ang kanyang mga tagumpay, pagsubok at sakripisyo para sa bayan. Inialay ang buhay para makamit ang kalayaang hinahangad ng bansang Pilipinas. Ito ay isang kwentong kapanapanabik. Handa na ba kayo? Roblox. Ano ba? Anong oras na hindi ka pa natutulog ah? Ito na, matutulog na ako. Hating gabi na. Ay, ako. Ma! Jose! Jose! Gumising ka! Jose! Jose! Ako si Jose Potracio Rizal, Mercado y Alonso Realonda. Sa huling gabi ng aking buhay, ako'y babalik tanaw sa mga sandaling humubog sa kung sino ako ngayon. Bago ako mamaalam sa mundong ito, nais ko ikwento ang aking buhay, hindi bilang isang bayani na inilagay nila sa pedestal, kundi bilang isang Pilipinong umiibig sa kanyang bayan. Adios, Patria Adorada, Región de Salquiridad. Paalam, inang bayan na aking minamahal. Balang araw, ako rin ay maglalakbay sa malayo, tulad ng mga bayani sa mga kwentong ito. Anak, masyado ka na namang seryoso sa iyong binabas. Halika't kumain ka muna. Sandali lang po, inay. Tinatapos ko lang po ang kwento ng alamat ng Pulagante at Lawan. Ikaw talaga, Jose, mana ka sa iyong ama. Matalino at matyaga. Ngunit huwag mong kalilimutan na ang karunungan ay walang saysay kung hindi ito gagamitin para sa kapwa. Opo, inay. Gagamitin ko ang karunungan ito para tulungan ng ating bayan. Rizal, nakakamangha ang iyong talento sa pagsulat at pagpinta. Kailangan mo linangin ang mga kaloob na ito. Salamat po, Padre. Gagamitin ko po ang talentong ito para sa kabutihan. Isipin mo ba siya, no? Biniti nila ang tatlong paring Pilipino na walang sapat na ebidensya. Ginagamit lang nila ang mga mutual ng Cavite bilang dahilan para patahimikin ang mga kataong nagtatago sa karapatan sa Pilipino. Jose, anak, ingatan mo ang iyong sarili sa Europa at huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Pasensya tayo. Sadya rin para nung maayos na pupunta ko sa Espanya. Hindi na yun ang malaga, ligtas ka at maabot mo ang iyong mga pangarap. Ito ay panalangin ko para sa iyo, Jose. Babalik ka sa atin. Mas matalino, mas malakas, at handang tumulong para sa bayan. Opo, Inay.
Babalik ako at dadalhin ko ang kaalaman ng nakabukasan. Hindi madali ang desisyon na umalis ng Pilipinas. Ngunit alam kong kailangan kong palawakin ang aking kaalaman upang mas makatulong sa aking bayan. Sir, ako'y nagagalak nang muli tayo ng tida. Okay na sa mabuting kalagayan, aking kaibigan. Ano ganap? Ba't nakaparito ka sa Espanya? Tiyak na matutuwa ka rin. Oo, sapagkat marami magagandang binibino. Naparito lamang upang magdadagan ang aking kaalaman at maging doktor. Subalit, may ibang dahilan din. Nais kong malaman pa bakit naging ganito ang ating bansa. At paano naging pamamahala ng Espanyol. Nasa iyo ang aming suporta. Salamat. Sa aking paglalakbay at sa wakas, nakarating na ako sa Espanya. Sa bawat bansang aking napuntahan, mas lalo kong nakita ang pagkakaiba ng pamumuhay at pamamahala sa ating sariling bayan. Nakita ko ang kalayaang hindi nakikita sa ating bayan. Dito, pwedeng magsalita ng malaya, pwedeng kumilala ng mali at itama ito. Dito, nabuksan ang aking isipan sa mga ideya ng reforma at kalayaan. Balitaan niyo na ba ang bagong lugar niyo sa Rizal? Kumuha na kayo yung dyaryo, basahin ng El Amor Patrio. Sa loob ng ilang taon, isinulat ko ang Nolimitang Here, isang salamin sa lipunang Pilipino. Ito'y hindi lamang kwento na pag-ibig ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara, kundi isang pagsisiwalat ng mga pang-aabusong nangyari sa ating bayan. Sa wakas, natapos ko na ang nobela. Ngunit wala akong sapat na salapi para italipang ito. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa magpapaligo. Salamat. Grabe, yung baho. Nakakasuka yung amoy. Nakabaon na kasi pinahuhukay pa. Inutusan tayo ni Pardidama silang tayo ng bangkay ito. Kita sa ibang libingan. Ano ba? Ang taong ito ay matapat, marangal, may pananalig sa Diyos at may nag-aaral na anak sa Europa. Ha? Ganun ba? Paano kung bumalik ang kanyang anak? Anak, pupunta kaya niya ang bangkay ng kanyang ama? Bahala na. Sige! Lumayo kayo kung ayaw nyo madalay! Ang paring ito, malugod na tinanggap ng aking ama. Pinakain, pati nuring na kaibigan. Ano ang igaganti ninyo? Hindi pa kayo nakontento. Hinayaan niyong mamatay sa kulungan ng aking ama. Ito ba ang pinagmamalaki niyong simbahan? Dapat sa inyong mamatay! Ay, sos, tumawag! Maawa
Kinagalitan ng mga fraile ang aking nobela dahil ipinakita ko ang kanilang tunay na mapa, ang pandaraya, mga abuso at pagbalot sa relihiyon ng kanilang sariling agenda. Ngunit hindi sa lahat ng Espanyol at fraile ang galit. May mga mabubuti rin sa kanila. Ang aking galit ay hindi sa lahi o relihiyon, kundi sa mga abuso at kawalan ng katarungan. Sinvergüenza! Sinabi mo na ito mga limitari! Habastan! Rosa sa Rio Ginarban! Ipaan ang sumulat ng nobela! Ito nga pala ang aking anak, si Jose. Nagtayo ako ng sariling klinika upang makatulong sa aking mga kababayan. Bilang doktor, nakita ko ang kalagayan ng mga mahihirap, ang kawalan ng gamot, kakulangan sa edukasyon, sa kalusugan, at pagpapabayaan ng pamahalaan. Magandang araw po sa lahat. Magsisimula na po ako magpupulong. Una sa lahat, nais ko magpasalamat kay Don Dorteo sa pagbibigay na kayong tulong na ipagamit ng kanyang tahanan para dito. Alam naman natin lahat na ang Liga Pilipina ay bunga ng hinanakit at karilingan ng nasolidalidad at ng propaganda nito. Ngunit, kailangan na malaman ang pinakangayunin nito. Naniniwala tayo sa bansag, unus instar omnium, o isa, gaya sa lahat. Kaya naman, lahat tayo magtutulungan. Sige sa lahat kayo na yun. Sigurado ako kung nais mo kumilalang sa operasyon. Isa kang magaling doktor, anak. Tuwin mo ang nararapat mong gawin. Opera sa mata ng aking ina ay isa sa pinakamahirap na sandali ng aking buhay. Bilang anak, ayaw ko saktan ang aking ina. Bilang doktor, alam kong kailangan. Ang tiwala niya sa akin ang nagbigay sa akin ng lakas upang gawin ang operasyon ng matagumpay. Iisipin ng mga estudyanteng Kastila na kinakalaban natin sila. Oo nga! Sandali! Tahimik kasi ba ang mamamaraan? Magsisimula tayo sa loob natin mga sarili. Pamamagitan ng pagdadamayan. Susunod. Diyan mo nga naman, Max. Nandito pala ang mga mabababang uri. Sabi mo? Wag! Teka man, wag! Wag! Teka man, wag! Tama na muna yan. Kaya niyo muna siyang magpahinga. Bukas na lang ngayon bumalik. Dila na anak, ikaw na nang bahala sa tension mo. Sige po, itry mo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ito. Kapag wala ka chat, parang magaan pa kayo naman. Wala ka chat pa. Ilang linggo ka lang nakaraan. Pero parang ano na kayo pa. Ilang linggo pa lang nakakaraan. Pero parang nagkaroon ka ng balang sa hila. Doon ka naman kung sino-sino mga babae na nakatingin habang wala ako.
ikaw lamang wala na iba. Baka naman, ikaw marami na kailangan. Di lang ako isang preso sa dormitoryo. Sino naman ang lalapit sa akin? Minsan, akin siya. Baka makita tayo ng iba eh. Ano masama dun? Taon ko mahalan? Hindi. Hindi mo ako kilala. Baka hindi na ako lumulong. Meron na pa po bang nagpapadala ng nandito sa atin? Matagal ko na kasing naghihintay sa sulat ni Rizal. Wala. Matagal lang may ibang kasintahan si Rizal at sila yung malapit na ligtas na. Hindi! Hindi maaari! Susay! Ang balitaan ng iunin na kami ng mga ng Barcelona. Lumakas ka mga siya, dahil pamita kong kataon. Hindi maaari. Nangako ko nyo lang ko na tumutuloy para maging isang buwan. Kung gusto mong mabuhay ng mas mahaba, tumakas ka na ng 96 na lugar. Hindi maaari. Meron ako black na yun. Ernesto Sem Protasio Rizal Mercado. Ernesto Sem Protasio Rizal Mercado. Si, gusto na sanitas. Huhuli ka namin utos ni Gobernador General Ramon Blanco. Ano ba yun? Sumama ka na lang sa amin. Sige, dapin siya. Ang pagkaka-aresto sa akin ay hindi dahil sa krimen na nagawa ko, kundi dahil sa takot na inilatag ang aking mga isinulat sa puso ng mga mananakop. Ang katotohanan ay laging mapanganib sa mga gusto ng kadiliman. Hindi ako nalala. Ang mga original pa nyo lang binibigay sa akin sa akin. Ngunit balik ako pagaling ako sa sarili. Ito ay totoo. Wala kang takot kanino man. Kaya marami kang kaaway. Isa ako tumalot yung general. Gusto ko makita na mali ako ng mga kababayan. Lahat ba ng nakikita ay dapat isinusulat? Kung hindi, general. Alam pinagkakaibayan sa mga hayop. Ganyan ba katalas sa dila ng mga nobela? Nabasa mo na ba kayo mga nobela? Hindi pa. Pero sabi nila, hindi daw ako makakatulog. Kamusta ka dito? May pinagkaiba ba dito sa dapat ng general? Masikip nga lang dito. Wala mga tanawin, mga kabudukan. Paumanhin. Pinapayagan niyo ako pumunta sa Cuba para maging doktor. Bilang pala ipapahuli niyo ako at ipapakulong. Sakto ang ibang ito. Naipit lamang ako sa isang mabilis na pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! 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 Kailanman hindi ko paggagamit ang aking pangalan sa gayong paraan. Ang aking mga sinulat. Napagpapalag ako sa lokasyon. Dahil naman hindi ng Pilipinong di makapagtintay ng tamang panahon. Bakit hindi kayo magpalabas ng manifesto? Para pabulaan ang lahat? Ginawa ko isa. Sulit mo lang sa Pilipinas. Wala nga. Wala nga naman. Mahal kong kapatid,
Kamusta ka na dyan at ang iyong mga sinulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang iyong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Pepe, naway makatagpo ka ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapangan mo. Ngunit ako'y nalulungkot din. Dahil kitang-kita ko, talagang magkaiba na tayo. At napakalayo na natin sa isa't isa. Nga pala, pinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto, nagsumamo ang nanang na tanggapin ko daw siya. Wala akong magawa. Matagal ko tong pinag-isipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa'yo. Nasaan ka na ba? Bakit mo ako iniwan? Paalam, Pepe. Mahal kita, pero magpapakasal na ako. Subalit mananatili pa rin ang iyong pagmamahal sa mga alaalang iniwan mo sa akin. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Paalam. Dinamita? Di lang ito dinamita. Ito ang mga luwang inipon. Sigaw ng hinabuso. Oras na pag-iiganti, Basilio. Ginoong Simon! Nagtanim ako ng pulbura sa lahat ng sulok ng kabahay ni Kapitan Tiago. Mamaya pag ipinakita ang lampara at ang apoy nyo ay nagsimulang magiba. May isang lalapit para ayusin ang ilaw. Kapag nangyari iyon, ito ay sasabog. Papatay ka? Ang lahat ng mahalagang at kilalang tao sa simbahan at sa estado ay naroon. Pero maraming inosenteng tao ang mamamatay. Kailangan nila magsakripisyo. Ngayong gabi, maririnig ito ng buong Pilipinas. Isang pasabog na magpapatahimik sa lahat ng kriminal. Mga nagtatago sa likod ng simbahan at pamahalaan. Nabigo si Simon. Nabigo ka rin. Sa bagay, ano ba napagtagumpayan mo? Europa? Ang mga naisulat mo nobela? Hindi lahat ng may ginagawa ko ay nabibigo. Noon yun! Nung bata ka pa! Nung magaling ka pa! Pero iba na ngayon! Nabigo ka sa laro ni Petangil. Ganon din sa Elfenbesterismo. Para kang mga tauhan mo si Ibarra at Simon na walang saysay. Di mo nakikita ang katotohanan. Ang nakikita mo ng sarili mong ambisyon, ang sarili mong motibo. Anong gagawin mo kapag ang mga sinulat mo yung namatay at walang kahit isang nakakaalala? Para mo na ako sinisensya ng kamatayan! Gabi na! Pupunta pa ako ng Malacanang. Magkita na lang tayo bukas sa korte. Guardia! Yung Rizal. Alin? Oras na ako. Salamat.
Sino yun? Siya si Josephine Brackett, ang kabit. Sino naman yung isa? Hindi ko alam. Jose Rizal, ikaw ay nakatulan sa kasalanan ng rebelyon, sedisyon, at pagtatag ng mga iligal na samahan. Ang hatol ay kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Tinatanggap ko ang hatol ng hukuman. Ngunit hindi tumuli. Hindi ako dapat tumagsik sa Espanya. Ang ginawa ko lamang ay sinulat ang katotohanan! Alam ko ang paglilitis ay isang palabas lamang. Ang hatol na naibigay na bago pa man ako tumayo sa harap ng hukuman. Ngunit hindi ako takot. Kung ang kamatayan ko ay magsisilbing kandila na liliwanag sa kadiliman ng aking bayan, ako'y handang mamatay. Sa maraming taon na ngayon, mapangalang Rizal ay may mga obortones na mga sigawan ng mga rebelde. Siya ay tinuturing na simbolo ng revolusyon. Sa ano ba yan? Gumawa na ba si Rizal ng anumang pampublikong kilos o pahayag sa separatismo? Naranasan na ba niyang ipahayag sa harap ng Espanya ang ating inang bayan? Na kinasusuklaman niya ang kanyang pamamahala sa kanyang pamamahala ng teritoryo at balak niya makipagdigma? Hindi! Bagamat sumulat si Rizal ng dalawang nobela, No Elementary at El Filibusterismo. Ang mga aklat na ito kasama pa ang ibang mga sulatin ay pumupula sa simbahan na nagsisilbing mga bato sa kalayaan ng mga Pilipino. Sa kanyang pag-akyat sa kanyang mga kababayan, isang pag-akyat ng isang matapang at mapanghas na idea at isa dito sa pambihirang mataas-taas ang talino. Sa maigpit na pananalita, hindi nagkasala si Rizal dahil hindi kailanman binigay ng kanyang konsept at hindi ito kailangan ng mga rebelde. Kaya ang parusa na hinihingi ng prosekusyon ay hindi maaaring mataw at tayong posibleng hatol dito ay hindi nagkasala. Problema. Kasama ang Andres Bonifacio. Gusto niyang sumama kayo sa isang malaki ang pag-aalsa na magkaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo at ang inyong mga sulat na nagbibigay lakas sa iyong magitan, Dr. Rizal. Kayo ako nagsilbing gatong sa namamatay na sanang apoy kung aming pakikipagtunggali. Hindi pa tayo handa. Ano magagawa ng mga gulo? Sa mga baril at kanyo na Kastila? Kung nagawak man tayo, tiyakin muna natin na nilaban tayo. Kailan tayo magiging handa? Kung tayo ay patay na? Pagpa-umulan niyo, Dr. Rizal. Pero kailangan namin kayo. Sumama na kayo. Maaari namin kayong itakas dito. Nakapagbitiw na ako ng salita na hindi ako tatakas. Dr. Rizal, Dr. Valenzuela, wala akong balak sumali sa revolusyon. Relax, Josephine, please. Push harder, please. All right. It's a boy.
ibigay mo na lamang ito sa iyong pamilya. Sobra-sobra na ang mga alaala na dadalhin ko mula sa iyo. Para siguro tatakas ako. Saan ako pupunta? Labetan? Alam aking minamahal na bansa, riyo na minamahal ng araw, perlas ng dagat ng sililangan, ang aming nawawalang Eden. Umuli sa kaligayahan, ibinibigay ko sa iyo ang aking malungkot na labi ng aking buhay. At kung ito ay isang buhay na mas makinang, mas maganda, mas natutubad, kayong pamay, kusang loob ko sana itong ibinigay sa iyo. Ang iba ay nagbibigay sa iyo ng kanilang buhay na sa mga larangan ng digmaan, nakikipaglaban ng masaya nang hindi iniisip ang mga kahihirapan. Hindi mahalaga kung paano ito nagaganap. Skypress, Laurel, o Lily, Skyford, o larangan ng digmaan, sa labanan o sa malupit na pagkamartir, ito ay pareho kong hinihingi ng bansa at tahanan. Umamatay ako kapag nakita ko ang kalangitan na nagiging maliwanag. Puri sa kalangitan sa huling araw na nag-aanunsyo ko ang kulay ng kalangitan upang palamutin ang iyong bukang liwayway. Ibubuhos ang aking dugo sa perpektong sandaling iyon, hayaan itong dumaloy. At kung napahusay sa bugmuni-muni ng iyong liwanag sa bukang liwayway. Mga Ateneo, simula naman laligay yung araw ko. Sa bang wakas na kahilingan, hayaan niyo kung harapin ng parents ko. Imposible. Sa ganun, ingatan niyo aking ulo. Sa ngalan ng hari ng Espanya, ang sino mang magtataas ng kanyang tinig pabor sa kriminal ay papatayin din. Go! Hey! Consumelas! Hey! Consumelas! Bye! Ako si Jose Rizal. Hindi ako naghangad maging bayani. Ang tanging hangad ko ay makita ang aking bayan na malaya. Malaya hindi lamang mula sa mga dayuhan, kundi malaya mula sa kadena ng kamamangan at takot. Ang aking buhay ay nagwakas, ngunit ang aking pangarap ay nabubuhay sa bawat Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating inang bayan. Ang aking buhay ay nagwakas, ngunit ang aking pangarap ay nabubuhay sa bawat Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating inang bayan.
Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Bumamang ka na nga dyan! Batugang ka talaga! Kung nung sasabi mo. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. That you'll ever do. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Aboy! Mabuhay! Sige! Lumayo kayo kung ayaw niyo malayo! Kailan sa rotation. Terus, udah panggil mas.